Nasubukan nyo na po bang mag-walk-in at mag-inquire sa mga car dealers? O di kaya napadaan kayo sa isang mall na may nakita po kayong mga car displays gaya ng Toyota, Mitsubishi, Honda, or Nissan? Na every time na magtatanong kayo sa mga ahente, halos pare-pareho ang kanilang mga sinasabi or spills gaya ng, "Ma'am, sir, ito ang kunin ninyo dahil may magandang offer o promo po ito ngayong buwan na ito. Ma'am, sir, ito ang kunin ninyo dahil may malaking diskwento po ito. Pinipilahan po ito. Maganda po ang reviews nito, maganda ang kaniyang performance, matipid sa gasolina, mababa ang maintenance at may mataas na resale value." So, kung kayo po ay first timer na bibili ng sasakyan, ano ba sa tingin ninyo ang tinatawag na resale value? May alam po ba kayo sa tinatawag na resale value? Dahil kung resale value ang pag-uusapan at medyo na-hook up kayo sa sinasabi ng inyong mga ahente, definitely baka bumili po kayo kaagad. Na hindi po ninyo alam kung ano ang basis ng resale value. Not unless kung ang ahente nakausap mo ay tapat at may experience sa pagbabuy and sell. Dahil kung wala, nako, baka naahente ka lang mga idol. Kaya mag-ingat ka. Huwag ka basta-bastang padalos-dalos, idol. Okay? So sa video ito, yan ang pag-uusapan natin. Anong magandang brand at anong magandang variant? So, syempre, dahil tayo ay first timer na bibili ng sasakyan, definitely, Japanese brand kagad ang ating pipiliin. Definitely, yung number one na Japanese brand, which is the Toyota. Not unless kung ang family roots natin ay talagang fanatic po sa ibang brand like Honda or Mitsubishi. Tama po ba? Okay? So, ano ba ang basis ng isang unit kung ito ay may magandang resale value in the future? Yan ang pag-uusapan natin. Pero short lang ito mga ka-idol. Okay? Ang pinaka-focus natin ngayon is anong mga variant ng Toyota ang may magandang resale value. Just in case na bibili po kayo ng brand new na sasakyan. Okay, so before natin yan umpisahan, I would like to shout out muna mga ka-idol itong aking mga followers na naging customers o naging kliyente. Nakabili po ito ng sasakyan sa akin ngayong linggong ito. So, I would like to shout out Sir Don Jerry Cunieras. Nakabili po siya sa akin ng 2025 Hyundai Stargazer X, the top of the line. Nirelease po namin ito sa Hyundai Pasig. So, I would like to thanks also yung aking ahente na si Sir Anthony Villalon at ang supporting manager na si Ma'am Banet De Leon Santos. Okay, next naman is I would like to shout out Sir Jomar Valenzuela. Nag-release po kami ng 2025 Toyota Avanza G CVT courtesy of Toyota Show Boulevard, Mandaluyong. Thank you din sa aking ahente ni si Ma'am Maricel at supporting manager, branch manager po si Ma'am Maylene Reblesa. Congratulations sa inyo mga ka-idol, ha? And doon sa mga into buying ng bago sasakyan o may approval po sa ibang brand, basta within Metro Manila, pwede nyo ihagil sa akin. Malay ninyo, mas maganda po ang offer ko. At kapag nabigyan ko po kayo ng magandang offer, see to it or make sure na sa akin nyo na po yan i-release. Okay? So, tara, let's begin mga ka-idol. Ano ba ang tinitignan ng mga tao when it comes to resale value? Okay? So, resale value ay nakadepende po yan sa brand na binili po ninyo, variant, at doon kapanahunan niya kung ito ba ay magandang variant, no? Yung variant na wherein pinipilahan, may magandang performance. Yan. At isa pa dyan ay matibay at available yung pyesa. Okay? So, let's say nandun ka na sa brand at variant. So, paano mo masasabi na goods talaga ito? Siyempre, depende rin sa inyo as an owner. See to it na original paint, kumpleto ang tools, susi, documents, tapos updated ang kanyang rehistro, kasa-maintained, at walang paggawain. Yan. Diyan mo ma-justify ang resale value. Okay? Sa kondisyon po ng sasakyan. Hindi lang po yan sa brand, sa variant, reviews, but also sa mismong nag-aalaga ng unit. Kaya kung yung mga yan ay na-maintain po ninyo, definitely
mapipresyohan po ninyo ng maayos ang inyong sasakyan. Okay? Kaya wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga kausap po ninyong ahente. Dahil yung spill na sinabi ko kanina yun ay para lang sa mga baguang ahente na walang ka-idea kung paano magbenta ng sasakyan. Dahil yung spill na yon ang pinakamadaling spill na madaling ma-hook up ang mga customers na kagaya ninyo. Okay? Tara, umpisa na natin dito sa Toyota. Umpisa natin sa Toyota Wigo, which is yung pinaka lowest variant. Sa Wigo, ang pinaka nakikita kong magandang may value in the future, which is ang 1.0G CVT. Ang price po nito ay nasa 735,000. Bakit yung G? Siyempre, kung bibili po kayo ng lowest variant, C28 na pinaka highest model na kagad nila. Okay? Yung pinaka mataas na variant na po ng Wigo ang bilhin niyo. Dahil kung doon po kayo sa pinaka lowest variant, definitely babatin po kayo ng buyer niyo. Kahit gaano pa ka-pristine condition po niya. Okay? Next, dito naman tayo sa Toyota Race. Sa Race naman, yung 1.2 liter na eCVT. Ang price po niyan ay nasa 847,000. Next naman is 1.2G CVT na 942,000. At yung pinaka top of the line, the 1.0 Turbo CVT, which is nasa 1,069,000. Okay? Next naman natin is Vios. Okay. Ang Vios at ang Race halos dikit po ang presyo po niyan. Pero ang nakikita ko medyo kaunti lang po ang napipisil ko dito. Which is siguro dalawang variant lang, idol. Okay? The 1.3 XE-CVT. Ang price po niyan is 780,000. Next naman is 1.3 XLE-CVT. Ang price po niyan ay nasa 908,000. Okay? Next, dito naman tayo kay Yaris. Okay, Yaris Cross. Okay. Kay Yaris naman, idol, ang nakikita ko ay dalawang variant lang. Which is the 1.5B CVT. Ang presyo po niyan ay nasa 1,308,000. Next, yung pinaka top of the line ng Yaris Cross is 1.5S Hybrid CVT. Okay, 1,610,000. So, nandun lang sa dalawa mga ka-idol ang piliin ninyo. Okay? Next, pagdating naman sa Corolla Cross. Okay, medyo malaki lang ito sa Yaris Cross mga ka-idol. Ito medyo mahirap desisyonan. Top of the line na kagad ang kunin ninyo. Yung 1.8 GR Sport na hybrid CVT. Ang price po niyan is nasa 1.9. Okay? Kung bibili po kayo ng Corolla Cross. Next, dito na tayo sa Avanza. Okay? Sa Avanza, ang magandang kunin dito ay yung 1.3E CVT. Ang price po nito ay nasa 1,016,000. Next naman is the 1.5G CVT. Ang price po niyan ay nasa 1,071,000. Okay? Yan. Yung dalawang yan mga ka-idol. Yung kamukha niya is yung Toyota Velus. Sa Velus po, ang nakikita ko, ang pinakamagandang variant na kukunin po ninyo is yung top of the line. The 1.5V CVT. Ang price po niyan ay nasa 1,262,000. Okay? Then, yung Toyota Rush, mabenta pa rin mga ka-idol. Pero isang variant na lang ito. The 1.5 GR Sport na automatic. Okay? Ang price po niyan, idol, ay nasa 1.2 something. 1.208. Yan po ang price ng Rush na GR Sport. Okay? Next naman natin is Innova. Kay Innova, ang magandang kunin ay si 2.8
XE diesel automatic. Ang price po niyan ay nasa 1,381,000. Next naman is 2.8E diesel automatic. Ang price po niyan ay nasa 1,535,000. Next naman is 2.8G diesel automatic. Ang price po niyan is 1,674,000. And then yung kanyang top of the line 2.8V diesel automatic nasa 1,814,000. Okay? So meron tayong mga apat na variants na pwedeng pagpilian sa Innova. Then sa CNEX, ang pinakamaganda po is yung hybrid, the 2.0 hybrid CVT. Ang price po nito ay nasa 1,959,000. So yan po yung pinipilahan ng mga nakaraan mga ka-idol. Okay? Pagdating naman kay Fortuner, ang nakikita ko po ay mga nasa tatlong variant po. Okay? Number 1 is the 4x2 2.8Q automatic. Ang price po niyan ay nasa 2.2 million. Next naman is si 4x2 limited. Okay? 2.8 na two-tone automatic, 2,406,000. Then yung 4x4 na GR Sport 2.8 liter na two-tone white pearl, 2,656,000. So we have 3 variants for the Fortuner na pwede po ninyong pagpilian. Okay? So lahat ng yan mga ka-idol, sinasabi ko sa inyo ay may magandang resale value in the future. Dahil paano ko nasabi yan? Dahil yan po yung usual na madaling mabenta po sa mga buy and sell na displays. Ako may experience na po ako sa pagiging buy and sell. So nakikita ko kaagad kung ano yung mga variant na madali pong mabenta at napipresyohan po ng mga buy and sell. Okay, next naman natin is itong Light Ace. Sa Light Ace po, ang nakikita ko ay isang variant lang. The 1.5 liter na FX manual. Yan lang po. Ang presyo po niyan ay nasa 758,000. Yung FX, I think ito yung close ban na ginagamit para pwedeng school service, ganun. Katulad po siya ng parang L300. Okay. Next natin naman sa Tamaraw. Sa Tamaraw, ang nakikita ko karamihan ngayon is yung drop side. Pero I don't think na tatagal po yung drop side na yan. No? Pero ang mas feasible para sa akin in the future, baka pilahan po itong 2.8 aluminum manual. Ang price po nito ay nasa 808,000. Okay? Yan po yung medyo mura at medyo maganda. Pero ang mga nakikita ko po ngayon ay itong isang klaseng drop side, no? Yung manual na 757,000. Pero para sa akin, okay na sa akin itong 808,000. Okay? Next, dito naman tayo sa Hilux Idol. Meron ako napipisil na 4 na variant sa Hilux. Okay? The 2.4 liter na Hilux E automatic, that's 1,392,000. Next naman, 2.4 liter na Hilux G automatic, 1,466,000. Next naman is Conquest na 4x2 automatic, 1,675,000. And then yung pinaka-last is yung 2.8 GR Sport na 4x4. Okay? Ang price po niyan ay nasa 2,178,000. Yan. Yan ang mga nakikita ko mga ka-idol. At meron pa dito yung 2,700,000. I think ibang kulay na ito, no? 2,172,000. Basta yung GR Sport na 4x4, mabenta po yan sa Hilux. Okay? Yung pinaka-last is yung High Ace. Sa High Ace, mabenta pa rin yung commuter D-Content. Ang presyo po nito ay nasa 1,396,000. So, commuter Deluxe mga ka-idol is 1,857,000. Okay, so dalawang commuter, isang D-Content, yung walang nguso at yung may nguso na mukhang loaf bread. Okay? Yung isa 1.3, yung isa naman ay nasa 1.8. Medyo malayo agwat mga ka-idol ha. Pero parehong mabenta po yan dahil ginagamit po yan for business. And then itong Super Grandia na leather na one tone,
2,906,000 at yung Super Grandia Elite 3,297,000. Okay? So, yan so far ang may magagandang resale value in the future. Speaking of the other variants uh, like yung Alphard, yung Land Cruiser, matic na mataas po ang resale value po niyan. Pero nakadepende po yan sa mismong buyer. Okay? Depende po yan sa kondisyon o unit condition at milyahe. Basta't yung mga ganyang klaseng unit idol, kailangan po ng extreme na pag-aalaga. Original paint, as much as possible, walang masyadong gasgas, as much as possible, maayos ang interior, pristine condition ng interior, as much as possible, napakababa ng milyahe na hindi po aabot or aakyat ng mas mataas pa sa 10,000 kilometers. Yan. Papipresyohan po ninyo ng maayos yan. Yung Alphard, yung Land Cruisers, okay? Basta any variant po ng mga Toyotas. Okay? And speaking of RAV4, dahil hindi ko naman nasabi dito yung RAV4, I think may bagong variant na po ang RAV4 mga ka-idol. So, hindi ko na sinabi dito dahil for sure baka wala pa hong display niyan mga ka-idol. Okay? So I hope meron po kayong nakuhang idea dito sa mga sinabi kong unit, particular po sa Toyota. At kung sakaling into buying po kayo ng bagong Toyota vehicles o kung anong brand man yan mga ka-idol, pwede po kayong mag-inquire, mag-apply, okay? At i-release natin kaagad dahil si The Car Loan Expert naman po ay may mga corresponding dealers and agents na wherein lahat pare-pareho po ang presyo, pare-pareho ang promo, depende na lang po sa i-offer ko po sa inyo. Basta as long na kayo po ay may approval. Okay? Pwede po kayong mag-apply o mag-transfer po sa akin ng approval. Okay? So, thank you for watching. Dito lang kay The Car Loan Expert. See you next time mga ka-idol.